Ano nang gagawin natin? Nakakahiya sa pamilya ng mga Vargas ang ginawang to ni Nieves. Ano na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nila na nakipagtanan sa ibang lalaki ang mapapangasawa ng anak nila? Bagaman hindi nakakapagsalita si Piper, nakakarinig naman ito. Kung kaya rinig na rinig niya ang lahat ng sinasabi ng mga magulang niya. Ngunit si Piper lang nakakaalam na may kakayanan siyang makarinig. Bata pa siya, mas pinili niya nang ilihim yon mula sa mga magulang. Nang sa ganon, ay hindi nila malaman na naririnig niya pala kung ano man ang lahat ng sinasabi nila sa kanya. Nagmamaang-maangan lang siya sa harap ng mga ito. Anong sasabihin natin sa mga Vargas? Frustrated na tanong ng ama ni Piper na si Pietro. Kilala naman natin ang mga Vargas at alam natin ang pinakaayaw nilang may hindi tumutupad sa usapan. Magagalit sila sa atin kapag sinabi natin kung anong ginawa ni Nieves. At kapag nalaman nila na hindi matutuloy ang kasal. Wika naman ang kanyang ina na si Amelia. Mabuti sana kung si Piper na lang ang naglayas at hindi na si Nieves. E di hindi na sana tayo nagkakaproblema ng ganito. Yumuko si Piper. Dinig na dinig niya lahat ng sinabi ng mga magulang niya. Pero walang kaide-ideya ang mga ito. Ang alam nila ay isa lang siyang walang kwenta, hindi makakapagsalita at hindi nakakarinig kaya kahit ano ay malaya nilang masabi sa harapan niya. Bakit hindi na lang si Piper ang ipakasal natin sa anak nila? Biglang sabi ni Amelia. Pinigilan naman ni Piper ang sarili na hindi siya mapasinghap ng malakas. Hindi pa naman nagkikita si Nieves at Keith, kaya pwede nating palabasin na una pa lang ay si Piper naman na talaga ang nakatakda na ipakasal sa kanya. Naramdaman ni Piper ang pagtingin sa kanya ng kanyang ama at nanatili lang siya na nakayuko dahil ayaw niyang salubungin ang mga mata nito. Ngunit may kapansanan ng anak natin na yan. Mas lalong hindi matutuwa ang mga Vargas lalong-lalo na si Keith kapag si Piper ang naging asawa niya. Saad ng ama sa seryoso na boses. Sa tingin mo, ano na lang sasabihin natin sa mga Vargas kapag ginawa natin ang plano mo, Amelia? Si Keith naman na magiging asawa ni Piper, so he can handle everything. Siya nang bahala kay Piper. He can do whatever he wants to do with her. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! You have to remember that people are like guns. Their loyalty is unpredictable as the wind. Seryoso na sabi ni Santos habang nilalagyan ng bala ang hawak na barel. They sway with the holder's whim. Matapos ikasa ang hawak na barel ay tinutok nito iyon sa target. Isang beses na kinalabit ang gatilyo at diretso agad ang bala sa target. Walang mintis. Once in your arsenal, they may have been loyal and steadfast. Pagpapatuloy pa ng ama bago humarap sa kanya. Inabot din ito ang baril na hawak na tinanggap naman ni Keith nang may halong pagtataka. But in the hands of another, they become transient allies, betraying the very ownership they once bore. Bumaba ang tingin ni Keith sa hawak niyang baril. Bata pa lamang siya ay nakasanayan niya ng humawak ng baril. Tila masanay pa nga siya na hawakan ng baril kesa sa mga laruan na mas angkop noon para sa edad niya. Kailangan mong tandaan na wala kang sino man na dapat na pagkatiwalaan dahil at sila ay posible na pagtaksilan ka. Dagtag ng kanyang ama. Matalinhaga ang mga katagang binitawan ng kanyang ama at sa bawat salita na yon ay may mas malalim pa ito na nais na ipabatid sa kanya. Sa buhay na meron tayo, hindi pwede na magtiwala tayo kahit kanino. Wala tayong kahit sino na dapat na pagkatiwalaan. Maliban sa ating mga sarili dahil lahat ay kaaway ang tingin sa atin. Tumango naman si Keith sa ama. Naiintindihan ko, Dad. Tumango sa kanyang ama at sinenyas na asintahin na ang target. Itinutok na ni Keith ang hawak na barel sa target. Hinanda ang sarili
at ikinalabit ang gatilyo. Keith Vargas is the only son of a prominent family. He was born rich. Hindi niya kailangan na paghirapan ng mga bagay dahil mayaman na siya. Nag-iisang anak na malayang makuha ang anumang gustuhin nang walang kahit sino ang magiging kahati. Ang akala ng lahat ay perpekto ang buhay niya dahil ipinanganak siyang mayaman at nakukuha ang lahat ng gusto, but they are all wrong. Walang perpekto sa buhay na meron siya. Maraming mga nagtatangka na patayin sila. Lumaki si Keith na baril ang hawak sa halip ng mga laruan dahil kailangan niyang protektahan ang sarili niya. Katulad nga ng sabi ng ama, hindi siya maaaring magtiwala sa iba, kaya siya lang din ang tanging puprotekta sa sarili niya at wala nang iba pa. Bata pa lamang ay paulit-ulit nang sinasabi sa kanya ng ama na hindi nga mapagkakatiwalaan ng mga tao kung kaya naman ay lumaki siya na gano'n ang paniniwala. Ang tingin ni Keith sa lahat ng mga taong nakakasalimuhan niya ay mga kaaway. Kahit maging ang mga kaibigan niya, ay hindi niya rin lubusan na pinagkakatiwalaan. He will never trust anyone. Sa mundo ginagalawan niya, ang tangi niyang mapagkakatiwalaan lang ay ang kanyang sarili. You're getting married next week. Excited ka na ba? Tanong kay Keith ng kaibigan niyang si Jacob na nandito sa opisina niya ngayon para makichismis. I'm not, sagot niya. Why would I feel excited over something I hate? Aba, syempre, kasal mo pa rin yun. Kibit-balikan ni Jacob. Do you still hate marriage kahit na ikakasal ka na ngayon? I do. Malamig na tono ng boses ni Keith at hindi mababakas ang saya sa mukha. Si Keith ang tipo ng tao na kahit kailan ay hindi magugustuhan ang pagpapakasal. Mula nung magkamalay siya sa mundo, sinumpa niya na siguro ang pagpapakasal na yan. Hindi naman siya niloko ng mga naging girlfriend niya noon para isumpa ang kasal at naging ganito na lang siya kabiter, subalit sadyang siya yung tipo na hindi talaga naniniwala sa pagpapakasal na yan. Para kay Keith, ang kasal ang magiging sanhe para mas lalo pang magulo ang noon pa man ay magulo niya ng mundo at hindi niya hahayaan yon. Mas lalong hindi niya hahayaan ang sarili na umibig sa isang tao dahil alam ni Keith na kapag nangyari yon, ang tao na yon ang magiging kahinaan niya at kilala si Keith na isang taong walang kinatatakutan. Wala siyang kahinaan. Ngunit sadyang kahit gaano niya pa mang kaayaw na ikasal ay wala siyang choice kundi ang kasal dahil kung hindi, buhay niyang magiging kapalit at ang lahat ng mga pinagpaguran nila ng kanyang ama ay mauuwi lang sa wala. Masasayang lang sa pagbubuwis nila ng buhay. Samantala, sa mansyon ng mga Monterrivas ay nagkakagulo dahil ang nakatakdang ikasal kay Keith Vargas ay tumakas kasamang kasintahan nito na galing naman sa karibal na negosyo ng pamilya Monterrivas. Nakaupo lang si Piper sa sofa at ang maganda nitong mga mata ay nagmamasid sa paligid. Lahat ay nagkakagulo na. Ano nang gagawin natin? Nakakahiya sa pamilya ng mga Vargas ang ginawang to ni Nieves. Ano na lang sasabihin nila pag nalaman nila na nakipagtanan sa ibang lalaki ang mapapangasawa ng anak nila? Bagaman hindi nakapagsalita si Piper, nakakarinig naman ito. Kung kaya rinig na rinig niya ang lahat ng mga sinabi ng mga magulang niya. Ngunit si Piper lang nakakaalam na may kakayahan naman siyang makarinig. Bata pa siya ay mas pinili niya ng ilihim yon mula sa mga magulang nang sa ganoon ay hindi na nila malaman na dinig niya kung ano man ang lahat ng sinasabi sa kanya. Nagmamaang-maangan lang siya lagi sa harap ng mga ito. Anong sasabihin natin sa mga Vargas? Frustrated na tanong ng ama ni Piper na si Pietro. Kilala naman natin ang mga Vargas. At alam natin na ang pinakaayaw nila ay ang mga hindi tumutupad sa usapan. Tiyak na magagalit sila sa atin kapag sinabi natin kung anong ginawa ni Nieves. Kapag nalaman nila na hindi na matutuloy ang kasal nila. Wika naman ng kanyang ina na si Amelia. Mabuti sana kung si Piper na lang ang naglayas at hindi si Nieves. Hindi na sana tayo nagkakaproblema ng ganito. Yumuko si Piper. Dinig na dinig niya ang lahat ng mga sinasabi ng mga magulang niya. Pero walang kaide-ideya ang mga ito. Ang alam nila ay isa lang siyang walang kwenta. Hindi nakakapagsalita at hindi nakakarinig kaya kahit ano ay malaya nilang masasabi sa harapan niya.
Bakit hindi na lang si Piper ang ipakasal natin sa anak nila? Biglang sabi ni Amelia. Pinigilan naman ni Piper ang sarili na hindi siya mapasinghap ng malakas. Hindi pa naman nakikita si Nieves at Keith kaya pwede nating palabasin na una pa lang ay si Piper naman talagang nakatakda ng ipakasal sa kanya. Naramdaman ni Piper ang pagtingin sa kanya ng kanyang ama at nanatili lang siya nakayuko dahil ayaw niyang salubungin ang mga mata nito. Ngunit may kapansanan ng anak natin na yan. Mas lalong hindi matutuwa ang mga Vargas, lalong-lalo na si Keith kapag si Piper ay naging asawa niya. Saad ng ama sa seryosong boses. Sa tingin mo, ano lang sasabihin sa atin ng mga Vargas kapag ginawa natin yung plano mo, Amelia? Si Keith naman ang magiging asawa ni Piper so he can handle everything. Siya lang bahala kay Piper. He can do whatever he wants to do with her. Pagdating sa kanya ay wala talagang pakialam ang mga magulang niya. Nakahanda siyang ipagkalulong ng mga ito para protektahan lamang ang pangalan nila. At sa huli, ay iyon na nga ang napagkasundoan ng mga magulang niya. Hindi mo lang nila hiningi ang opinion niya tungkol sa bagay na yon. Kung ano ang gusto nila, ayun na ang gagawin. Sa sunod na linggo ay ang nakatakda ng pagpapakasal ni Piper kay Keith Vargas. At walang ibang magawa si Piper kung hindi ang sundin kung ano man ang gusto ng mga magulang niya. Kay ganda naman ng batang ito. Dinig ni Piper na sabi ng baklang nagme-makeup sa kanya. Para siyang diwata. Hindi man lang makitaan ng kahit anong kapintasan ng mukha niya. Ang liit ng mukha, kay pungay ng mga mata. Tingnan mo naman ang mahaba at makorba niyang mga pilik mata. Talagang nabibigyan lalo ng tingkad ang berde niyang mga mata. Natural din ang kilay niya. Kasing kulay ng mahaba at malaalo niyang buhok. Hinaplos ng bakla ng brush ang pisngi niya para lagyan ng blush on. Tingnan mo nga naman tong pisngi niya. Abay, sobrang kinis. Pinagpala ata itong batang to sa kinis. Sunod ay nilagyan niya ito ng highlight ang ilong niya. Napakatangos din ang maliit niyang ilong. Natural na mapula na ang kulay ng labi niya kaya kahit hindi nalagyan ng lipstick, hindi siya magmumukhang maputla. Sumang-ayon din ang assistant ng bakla. Oo nga no, sayang nga lang at may kapansanan siya. Nako, kung wala lang siguro, nasa kanya na siguro ang lahat. Nako, tama ka riyan. Tiningnan ng bakla ang itsura niya sa salamin. Nakakapanghinayang, buti na lang kahit na may kapansanan siya, may nagpakasal pa rin sa kanya, no? Nako, sa ganda ba naman yan? Marami pa rin ang mga magkakandara pa sa kanya. Sa bagay, sumang-ayon naman ang bakla. Pero, wala na ba talaga siyang pag-asa na makapagsalita? Sabi nila wala na raw eh. Ipinanganak na ata siya na may ganyang kondisyon. Hanggang sa matapos ang pagmi-makeup sa kanya at isinuot ng mga stylist ang wedding gown sa kanya ay patuloy pa rin sila sa pag-uusap tungkol sa kondisyon niya at kung gaano siya kasayang dahil ipinanganak siyang pipe at bingi. Sa hinaba-haba ng panahon na nagpanggap si Piper na hindi siya nakakarinig, ay nasanay na rin siya sa mga sinasabi ng mga tao. Bihasa na rin siya kung paano niya ba maitatago ang tunay niyang nararamdaman sa tuwing nakakarinig siya ng mga hindi maganda na sinasabi tungkol sa kanya at sa kondisyon niya. Dumating na ang oras na kailangan niya nang umalis. Mag-isa lang siya sa likod ng bridal car. Ang isa sa mga tauhan ng kanyang ama ang driver ng sasakyan. Hindi naman alam ni Piper kung nasaan na ngayon ang kanyang mga magulang dahil hindi naman nagpakita ang mga ito sa hotel. Yes, sir? Kasama ko na po ngayon si Miss Piper. Narinig ni Piper ang sabi ng driver na may kausap ngayon sa tawag. Hindi niya naman marinig kung anong sinasabi nung nasa kabilang linya dahil nakasuot ng AirPods ang driver. Yes, sir. Don't worry. I'll make sure na makakarating po sa simbahan si Ma'am Piper nang walang kahit anong galos. Hindi na pinakinggan pa ni Piper ang kung ano man ang sinasabi ng driver at itinoon niya na lang ang atensyon niya sa labas ng bintana. Sa mga sandaling yon ay halos hindi na siya makahinga ng maayos dahil sa kinakabahan siya. Baka sa itsura niya na kinakabahan siya. Nag-aalala siya sa kung anong magiging reaksyon sa kanya ng groom niya sa oras na magkaharap na sila. At nalaman nito na meron siyang kapansanan. At ang takot at pag-aalala ni Piper ay nadoble pa noong makarating na sila sa simbahan. You'll be okay.
Iyon ang sinabi sa kanya ng nag-drive sa bridal car na gamit ang sign language para maintindihan niya yon. Nakangiti rin ito sa kanya habang nagsa-sign language para maintindihan niya. Tumango lang si Piper ng bahagya bago hinayaan nito na tulungan siya na lumabas sa sasakyan. Nilapitan na rin sila ng magulang niya na nag-sign language din sa kanya para ipaalam na kanina pa naghihintay ang mga ito sa kanya at malapit na magsimula ang kasalan. Nakatayo lang sila sa tapat ng malaking pinto ng simbahan. Nasa magkabilang tabi niya ang kanyang mga magulang. At pagkalipas ng ilang sandali ay bumukas ng malaking pinto, kasabay ng pagtugtog ng isang musika. Palihim siyang kinalapit ng ina para ipaalam na dapat na silang magsimulang maglakad. Nasa kanila naman ang atensyon ng mga tao sa loob ng simbahan. Pero ang mga mata ni Piper ay nananatili na nasa lalaki na nasa harap ng altar. Napakagwapo ng lalaki na yon. Yon na hindi niya inaasahan na ganito pala kagwapo ang magiging asawa niya. Matangkad din at malaki ang katawan. Hindi ganun ka-bulky pero sapat lang para matawag na mala Adonis. Bagay na bagay din dito ang suot na suit. Paging ang hairstyle nito ay sobrang bagay din sa itsura nito. Walang emosyon na mukha ng binata na nasa tapat ng altar. Ang misteryoso nitong mga mata ay diretso lang na nakatingin sa kanila. Habang papalapit sila ng papalapit, ay pabilis naman ng pabilis ang tibok ng puso ni Piper, na ang pakiramdam niya ay tila mahuhulog pa nga yun sa sahig anumang sandali. Sa sandaling makalapit na sila sa harapan ng lalaki, ay inaabot nito ang kamay niya. Yumuko naman sa harapan ng mga magulang niya na bahagyang ngumiti at tumango at saka lumapit na sa upuan na nakalaan para sa kanila. Nagsimula na ang seremonya ng kasal at ang mata ni Piper ay pabalik-balik sa pare at sa nagsa-sign language na nagta-translate sa kung ano man ang sinasabi ng pare. Dama ni Piper ang hindi maipaliwanag na emosyon mula sa mga taong nasa loob ng simbahan. Marahil lahat sila ay nagulat na malamang mute pala siya. Bride and groom, please face each other, sabi ng pare. Tumingin si Piper sa interpreter na sumenya sa kanya na harapin niya na ang groom niya. Mr. Keith Vargas, do you willingly take Miss Piper Monterrivas to be your lawfully wedded wife, to cherish and love, in joy and in sorrow, from this day forward, for as long as you both shall live? Tanong ng pare. Ilang segundo na tumitig sa kanya si Keith. Hindi naman malaman ni Piper kung anong klase ng emosyon na nakikita niya ngayon sa mga mata nito. Malamig ang mga tingin nito na ang pakiramdam ni Piper ay tuluyan na siyang nilalamig. Pinagpapawisan na rin siya ngayon. Samantalang nangungusap naman ang mga mata niya habang siya ay nakatitig dito. Paglipas ng ilang pang segundo, ibinalik na ni Keith ang tingin sa pare. Marahan na tumango sabay sabi ng, I do. Ibinalik din ito ang tingin sa kanya. Inabot ang kamay niya at sa palad niya ay sinulat ang isang salitang, I do, bago ito nag-angat ang tingin sa mga mata niya. Hindi naman napigilan ni Piper ang pagsupil ng ngiti sa kanyang labi dahil sa ginawa nito. Sa mga sandaling iyon, tila nga, maging ang mga mata niya ay nakangiti na rin. Piper Monterrivas, do you willingly take Keith to be your lawfully wedded husband, to honor and respect, in laughter and in tears, from this moment on for as long as you both shall live? Binaling ni Piper ang tingin sa interpreter na translate sa sign language ang sinabi ng pare. At nang matapos ibinalik ni Piper ang tingin kay Keith na naghihintay at nakatingin lamang sa kanya. Sinalubong niya ang mga mata nito. Kapag kuwan, ay inabot niya rin ang kamay ni Keith at sa palad nito ay sinulat ang salitang, I do. Habang sinusulat niya yon ay dama niya naman ang mga mata ni Keith na nasa kanya. Nang matapos niyang masulat yon ay nag-angat siya ng tingin sa mga mata nito. Ladies and gentlemen, it is with great joy that I announce Keith Vargas and Piper Monterrivas Vargas are now husband and wife. Pahayag ng pare kaya namuo ang palakpakan sa loob ng simbahan. Tumingin si Piper sa interpreter na pumalakpak at nakangiti. Nag-thumbs up din ito sa kanya.
You may now seal your vows with a kiss. Dagdag pa ng pare. Ang bilis ng tibok ng puso ni Piper ay mas lalo pang nadoble ng dahil doon. At lalo namang lumapit lalo sa kanya si Keith. Tinanggal nito ang belo na nakaharang sa mukha niya. Bago, ang isang kamay ay pumulupot na sa bewang niya. Nilapit din ni Keith ang mukha sa kanya at nakatitig lang siya sa mukha nito. Kapag kuha na ipinikit niya na rin ang kanyang mga mata at hinintay ang pagdampi ng labi nito sa labi niya. Pero lumipas ang sa tingin ni Piper ay ilang segundo at hindi niya pa rin nararamdaman ang labi nito. Iminulat niya na lang ang kanyang mata pero kasabay ng pagmulat ng mga mata niya ay ang pag-angkin naman nito sa kanyang labi. Dahil doon ay nanlaki ang mga mata niya. Sa reception ay maraming mga lumalapit sa kanila. Pero kadalasan sa kanila ay si Keith lang mas pinagtutuunan ng pansin. Pagkatapos ang pakikipagkamay sa kanya ay si Keith na ang kinakausap. Sobrang kinakabahan si Piper habang nasa tabi niya si Keith. Nitignan siya ay hindi nito ginawa. At dama rin niya ang mga nangahamak na tingin sa kanya ng ibang mga bisita. Kaya naniliit din ang tingin niya sa sarili niya. Nakaupo si Piper sa upuan na nakalaan para sa kanilang dalawa. Ang asawa niya ay umalis dahil kinausap ng magulang niya. Kaya naiwan siya roon na mag-isa. Walang kahit sino ang gustong lumapit sa kanya. Siguro dahil iniisip nila na hindi naman siya nakakapagsalita at masasayang lang ang paglapit nila sa kanya. Bumaling ang tingin ni Piper sa mga mesa ng magulang niya. Nakita niya ang mga ito na nakatingin din sa kanya at nang sinenyasan siya ng mga ito na kailangan niyang umiti ay ginawa niya naman. Nakayuko si Piper at napakamot ang noon niya nang may makita siyang pares ng sapatos sa harapan niya. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang best man ni Keith sa kasal nila. Nakangiti naman ang tatlo sa kanya. Hi! Bumati ang isa gamit ang sign language habang ang dalawa pa ay nakatingin dito. I'm Leandro. Nice to meet you. Nalilito pa ito sa pagsa-sign language at naiintindihan naman ni Piper kung anong ibig nitong sabihin. Matapos naman ni Leandro na magpakilala ay ganun din ang ginawa ng nasa tabi nito. Hi, I'm Kaiser. Nice to meet you. Halata sa mga ito na kanina pa nila pinagpapraktisan yun. Ganun din kasi ang ginawa ng pangatlong nagpakilalang si Jacob. Pagkatapos, ay nagtanungan pa ang tatlo kung tama bang kanilang ginawa. I'm Piper. Nice meeting you too. Sagot ni Piper sa sign language. Hindi pa rin naaalis ang ngiti niya at napangiti rin lalo sa kanya ang tatlo. Nang hindi na alam ng tatlo kung ano pang isasagot nila sa kanya gamit ang sign language, ay naglabas na ng cellphone ng isa at doon ay tinype na kung anong gustong sabihin sa kanya. Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi mo siya kasama? Kaya para maintindihan din ng mga ito ang sagot niya, kinuha niya ang cellphone mula kay Leandro at tinype niya rin doon ang sagot niya. May kinakausap siya. Kapag kuwan ay tinuro niya ang direksyon ni Keith na nakatingin na rin pala sa kanya. Bakit ang sama naman ang tingin sa atin ng isang yun? Narinig pa ni Piper ang tanong ni Kaiser sa mga kaibigan. Oo nga. Kahit kailan talaga napaka-possessive talaga nun, ano? Natatawa namang pagsang-ayon ni Jacob. Hayaan niyo na, ganyan siguro talaga kapag bagong kasal. Dumodoble ang pagiging masungit. Ang pagpapanggap na hindi nakakarinig ay isang gawain na nakasanayan na ni Piper na hindi gawin. Kung kaya, wala man lamang siyang kare-reaksyon habang rinig niyang usapan ng mga kaibigan ng asawa niya na pagkalipas ng ilang segundo ay muli siyang may tinype at pinabasa sa kanya. You look gorgeous, by the way. Pagkabasa noon ay mas lalo siyang napangiti at tila hindi naman nagustuhan ni Keith ang nakikita ng dalawang mata. Lumapit ito sa kanila at basta na lamang iniwan ang magulang na kausap lang kanina. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Keith sa mga kaibigan. His tone was dangerous. Chill, bro. Gusto lang naman namin makilala ang asawa mo. Plus, she looked sad kaya in-entertain muna namin. Paliwanag naman ni Leandro. Did I ask you to entertain my wife? Masungit ang tono ng boses ni Keith. Nagbuntong hininga naman si Kaiser. Huwag kang masyadong masungit.
May asawa ka na't lahat-lahat, napakasungit at seryoso mo pa rin sa buhay. Hindi ba pwede na kumalma ka muna? Na hindi naman sinagot ni Keith at tiningnan lang ng masama ang mga kaibigan niya na nagbuntong hininga ng malalim bago nagpaalam na aalis na. Pagkaway na lang ang tanging nagawa ng tatlo sa kanya. Naupo na rin si Keith sa tabi niya at sinundan niya ito ng tingin. Saktong kakaupo lang ni Keith nang tumunog ang cellphone nito. Yes, this is Keith Vargas speaking. Sabi Keith nang sandaling masagot ang tawag at nang madama nito ang mga tingin niya ay bumaling ito sa kanya. Diretso lang ito nakatingin sa mga mata niya habang may inutos sa kausap. Kung ayaw nilang magsundo, you know what to do. Kill them. Huwag kang titira na isa sa mga miyembro ng pamilya nila. Naikuyom ni Piper ang kamao dahil sa mga narinig. Ganon pa man, ay sinikap niya na hindi naman magpakita ng emosyon para hindi naman isipin ni Keith na naririnig niya ito. May ideya na si Piper na ang taong pinakasalan niya ay hindi basta-bastang tao. After all, yumaman din ang magulang niya sa illegal na pamamaraan. Pero hindi naman niya lubos akalain na ganito pala ito. Inutos lang naman ito na pumatay sa harap niya at sa araw pa mismo ng kasal nila. At hindi mo lang mababakas ang kahit anong emosyon ng mukha nito na para bang sanay na ito sa ganoong gawain. Pilit niyang pinakalma ang sarili at pinakinggan na rin kung ano pa ang sumunod na sasabihin ni Keith sa kausap. Give them 24 hours. Pag ayaw pa rin nila na magsalita, sundin niyo kung anong una kong pinag-uutos. Tiyak ako na makakahanap pa naman tayo ng iba na makakapagturo sa atin kung nasaan sila. Buong reception ay seryoso lang ang mukha ng kanyang asawa at may kausap ito sa tawag. Mas lalo namang kinabahan si Piper at naisip niya kung anong buhay ba itong pinasok niya at kailangan ng ganito. Ma'am, nakakatakot ang taon na yun. Maluha-luha na sabi ni Piper sa magulang gamit ang wikang Pansenias. Pagalit naman na sumagot ang ina. Asawa mo na ang taong yon, Piper. Huwag kang mag-inerte. At saka paano mo naman nasabi na nakakatakot ang asawa mo kung sa mismong araw ng kasal niyo ay halos hindi kayo magpansinan? Nakakatakot siya. Bakit niyo po ba ako pinakasal sa kanya? Kagat-kagat ni Piper ang ibabang labi niya para pigilan ang panginginig sa sobrang kakaiyak. Huwag kang mag-inarte, Piper. Wala ka na magagawa. Kasal na kayong dalawa kaya maging mabuting asawa ka na lang sa kanya kung ayaw mong masaktan kanya o may masamang mangyari sa amin ng ama mo dahil sabi mo nga nakakatakot ang asawa mo. Pagkatapos no, nainiwan na siya ng magulang niya sa loob ng kwarto niya. Naiwan siyang mag-isa roon at napasabunot na lang sa sarili niyang buhok. Sumapit ang malalim na gabi at hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Lumabas na lang siya patungo sa veranda ng silid niya para doon magpahangin matapos ang kasal nila ni Keith. Kahapon ay wala na siyang naging tulog. Kahit ngayon ay tila ayaw pa rin siyang dalawin ng antok. Hindi maaalis sa isip niya ang narinig. Kung paano hindi man lang mahihimigan ng awa ang tono ng boses ni Keith habang pinag-uutos ang karumal-dumal na gawain na yon. Hindi naman maalis sa isip niya ang mga tanong kung anong klase ng tao ba ang asawa niya. Kung anong katayuan nito dahil sa nakikita ni Piper, mas mataas ang katayuan ni Keith kaysa sa magulang niya. At higit pa roon, hindi rin maalis-alis sa isipan niya ang kanyang asawa. Hindi lamang kung anong sinabi nito kahapon, kung anong klase ng tao ba ito o kung ano pa. Hindi maalis-alis sa isip niya si Keith mismo at kung gaanong kalalim ang tono ng boses nito. Lalo ng pagkakasabi nito sa mga katagang, I do. Maging ang malambot nitong labi ay hindi maalis sa isip niya. Hanggang ngayon, pakiramdam ni Piper ay magkalapat pa rin ang labi nilang dalawa. Inabot ng kamay niya ang kanyang labi kung saan hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang labi ni Keith. Napapikit si Piper kasabay noon ay ang pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin. Kailangan mong tumira sa isang bahay kasama siya. Mag-asawa na kayo. Kaya kailangan niyong bumukod. Sabi sa kanya ng ina at inutusan nito ang mga kasambahay na ayusin ang mga gamit niya para sa paglipat niya sa magiging bahay daw nilang mag-asawa. Nakaupo lamang si Piper sa kama niya at pinagmamasdan ng mga kilos ng taong nasa loob ng kwarto niya. Aligagana ang mga katulong sa pagsunod ng utos ng kanyang ina. Patuloy sa pagsigaw ang kanyang ina.
Ang mukha naman ni Piper ay nananatili na walang emosyon. Final na talaga to. Aalis na siya sa bahay nila at titira siya kasama ang asawa niya. Sa puntong yon ay hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang mararamdaman. Kung dapat nga ba siyang matuwa dahil makakaalis na siya sa bahay nila na nakakasakal. O kung dapat ba siyang malungkot dahil malayo na siya sa tahanan kung saan siya lumaki at naging saksi sa bawat patak ng luha niya at pagkukunwari niya. Aalis na talaga si Ma'am Piper. Papasok pa lang si Piper sa kusina at dinig niya ng pag-usapan ng ilang mga kasambahay nila sa loob. Oo raw eh. Titira na siya kasamang asawa niya, si Sir Keith. Naku, sayang naman. Siya lang pa naman ang mabait sa ating mga amo. Ang iba, hindi eh. Kaya nga eh. Kung sana lang ay si Ma'am Nieves na lang nagpakasal kay Sir Keith. Kaso tumakas kasamang boyfriend niya. Tuluyan na siya nakapasok sa loob ng kusina. At nang maramdaman ng tatlong kasambahay na nag-uusap ang presensya niya, ay lumingon ang mga ito sa kanya. Ngumiti at bumati rin ang mga ito sa kanya gamit ang sign language. Tipid ng ngiti ang isinukli niya sa mga ito at nagpatuloy na siya sa paglalakad papunta sa ref. Kumuha siya ng isang basong tubig at uminom. Pero nakita niyo ba yung asawa ni Ma'am Piper? Nagtanong ang isang kasambahay. Nakita ko, grabe, mukha siya nakakatakot. Naku, hindi ko nakita eh, nasa probinsya pa ako nung kasal nila, kaya hindi ako nakaabot. Ani nung isa. Pangit pang asawa niya? Naku, hindi ah. Sa katunayan nga yan ay sobrang gwapo niya. Para bang yung mga bidang lalaki sa libro. Pero nakakatakot ang vibes niya. Parang isang mafia boss, ganun. Ganun din ang pamilya ng asawa ni Ma'am Piper. Palagi kasi siyang mukhang seryoso. Nako, kaya siguro inayawan ni Ma'am Nieves, ano? Ayaw na ni Piper na marinig kung ano pang susunod na sasabihin kung kaya lumabas na siya sa kusina. Nakasalubong niya pa ang kanyang ama na walang pakialam sa kanya at basta na lang siyang nilagpasan. Dumating ang araw na kailangan niya nang lumipat sa magiging bahay nila ni Keith. Isa sa mga tauhan ni Keith ang sumundo sa kanya. Ito ang magiging bahay natin. Rinig ni Piper ang malalim na boses ng kanyang asawa mula sa kanyang likuran. Ngunit nasanay na si Piper na hindi siya kumikibo o tumitingin man lang sa tuwing may naririnig siyang nagsasalita. Kung kaya ay nananatili lang siya nakatayo roon at nakatingin sa loob ng malaking mansyon na magiging tirahan nilang mag-asawa. Naglakad papunta sa harapan niya si Keith na bakas na ang inis sa muka. Nagtatanong na tumingin si Piper sa mga mata nito. Ang sabi ko, ang bahay na to, ang ating magiging bahay. Sabi naman ni Keith gamit ang wikang Pansenyas. Hindi niya alam kung kailan lang ito natuto ng ganon dahil nung ikinasal sila ay wala pa itong alam sa kahit anong sign language. Hindi pa ganong kagaling at kabilis ang pagsa-sign language nito pero naiintindihan niya naman. Tumango si Piper at sumagot din ng pagsenyas ng naiintindihan ko. Isang araw matapos ang kasal nila ay umalis na si Keith sa bansa kaya sa bahay nila siya tumuloy at matapos ang isang linggo ni Keith sa ibang bansa ay sinundo siya ng mga tauhan nito sa kanilang bahay. Pinadala na rin ng magulang ni Piper ang mga gamit niya papunta sa bahay ni Keith na magiging tirahan niya na rin dahil sa bahay na ito na siya titira kasama ang asawa niya. Good. I'll have one of my maids escort you to our room. She will explain everything that you need to know. May trabaho pa ako. Paliwanag nito. May isang katulong na inutusan si Keith para samahan siya sa magiging kwarto nilang mag-asawa. Ang kasambahay na rin na yon ay nag-ayos ng mga gamit niya. At katulad nga ng sinabi ni Keith, sinubukan ng kasambahay na ipaliwanag ang lahat sa kanya gamit ang pagsulat. Nakatayo ngayon si Piper sa may glass wall patungo sa veranda at nakatanaw lang siya sa magandang tanawin sa labas nang lumapit sa kanyang kasambahay. Hinarap niya ang kasambahay na may inabot sa kanya na papel. Binasa ni Piper ang kung ano man na nakasulat doon. Ma'am, tapos ko na pong ayusin ang mga gamit ninyo sa walk-in closet ninyo. Babalik na po ako sa trabaho ko kanina. Nasa baba lang po ako kung kailangan niyo ako. Matapos mabasa ang kung anumang sinulat nito, nag-angat siya ng tingin dito.
Ngumiti at saka nagpasalamat gamit ang wikang Pansenyas. Umalis na ang kasambahay at naiwan siyang mag-isa sa loob ng malawak na kwarto na may king-sized bed sa gitna na ang kulay ng sapin ay itim. Naupo siya sa kama na kung habang ginagala ang mga mata sa loob ng silid. Malawak ang kwarto na ito at dull din, para bang walang kabuhay-buhay. Siguro dahil nga sa plain lang ang kulay ng mga gamit sa loob. Parang puro white and black lang ang kulay na bumabalot sa silid na ito. Medyo nakakapanibago ito para kay Piper. Ang kulay kasi ng kwarto niya sa bahay nila ay puro vibrant. Marami ring mga pink roon dahil isa yun sa mga paborito niyang kulay. Pero tila sobrang laki ng pinagkaiba nila ng asawa niya. Base pa lang sa kwarto nito, masasabi ng hindi ito mahilig sa mga vibrant na kulay. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto ng kwarto. Napatingin siya doon at nakita ang asawa na si Keith na pumasok sa loob. Nananatili siyang nakatingin dito. Habang naglalakad ito palapit sa kanya, nagtatanong lamang ang mga mata ni Piper habang nakatingala siya dito. Huminga ito ng malalim bago inabot sa kanya ang hawak na notebook. Here, saad pa nito. Mas lalo namang nagtaka ang mukha ni Piper at nagpabalik-balik din ang tingin niya sa notebook at mukha nito. May kung anong isinulat pa si Keith sa notebook pagkatapos ay inabot ulit sa kanya. This notebook is for you. You can write down here whatever you want to say. I don't know much sign language yet, so you can write it down here if you have something to tell me. Napangiti siya pagkabasa niya sa sinulat nito. Ibinalik niya rin ang tingin niya sa mukha nito. Hindi pa rin naalis ang ngiti niya. Kinuha niya mula dito ang notebook at doon ay nagsulat siya ng sasabihin dito. Thank you. Iyon ang isinulat niya doon. Ipinakita niya rin iyon kay Keith na ang mga mata niya ay halos kumikinang na. Tumango lamang ng bahagya si Keith sa kanya. Kinuha rin ito ang note sa kanya at may kung anong sinulat doon. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Nasa likod ng notebook na to ang contact number ko. Text me if you need something. Tumango naman si Piper at nagsulat din ang isasagot niya dito. Okay. Anong oras ang balik mo mula sa trabaho? Hindi agad nagsulat ng sagot si Keith pagkabasa nito sa sinulat niya. Sa halip ay napatitig ito roon ng ilang sandali na para bang may malalim itong iniisip. Hindi sanay si Keith na may naghihintay sa kanya sa pag-uwi niya. Sanay siya na kahit anong oras siyang umuwi ay mag-isa lang siya. Kung kaya kapani-panibago para sa kanya ang isipin yun. Paglipas sa ilang sandali ay nagsulat na rin ang isasagot sa notebook. I'll be back before midnight. Okay, hihintayin kong pag-uwi mo. Si Keith din ang tipo ng tao na halos hindi na umuwi sa bahay niya at sa opisina niya na lang siya tumitira. Pero naiintindihan niya rin na itong unang gabi ng kanyang asawa sa bahay niya, kaya kailangan niya itong samahan dahil hindi pa ito sanay dito. At sobrang kabado ni Piper sa unang gabi nilang dalawa. Hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend dahil masyado siyang nakakulong sa bahay nila. Iniisip din kasi noon ni Piper na walang sino man na magkakagusto sa kanya dahil sa may kapansanan siya, kaya maski first kiss ay hindi niya pa nararanasan. You take a shower first. Iyon ang isinulat ni Keith sa notebook niya. Kagagaling lang nito sa opisina niya at niluwagan pa lang nito ang suot na necktie. Hinintay niya talaga ito kanina para sabay na silang mag-dinner, kung kaya hindi na rin siya nakaasikaso ng makapag-shower ito bago pa man ito dumating. It turns out na nauna na pala itong kumakain kaya sa huli ay mag-isa lang siya na nag-dinner. Bago pumasok sa loob ng banyo ay nilingon muna ni Piper ang asawa. May kausap na naman ito ngayon at mukhang mahalaga yon dahil lumayo pa ito at naglakad papunta sa veranda. Naligo nga siya ng maayos at nilinis niya ang kanyang katawan ng mabuti. Matagal nga siya sa loob ng banyo at paglabas niya ay mas lalo lang na nagdagdagan ang kaba niya. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras ba siya na nasa loob ng banyo, basta sinagurado niya na lang na maayos ang pagkaligo niya. Pagkatapos maligo at makapagbihis ay lumabas na siya. Nakita niya naman si Keith na nakahiga na sa kama. Humakbang na siya palapit sa kama habang mahigpit ang kapit niya sa suot niya na kulay puting robe, pero nang makalapit siya sa kama ay napagtanto niya na natutulog na pala ang kanyang asawa at humihilik pa ito.
Nawala ang kaba niya kahit papaano pero at the same time ay nakaramdam din siya ng disappointment. Nagpalit na lamang siya ng pajama at kabadong-kabado pa rin na nahiga sa tabi nito. At nang gabing yon ay hindi rin siya nakatulog ng maayos dahil sa ingay ng paghilik ng kanyang asawa at sobrang galaw pa nito kumatulog. At ang hindi alam ng dalawa, nang makatulog sila ay hindi nila namalayan ang kanilang mga sarili na nagyayakapan na sila at nang magising si Keith kinaumagahan ay nahanap na lang niya ang kanyang sarili na yakap-yakap si Piper na mahimbing pa rin natutulog. What the? Inis na sabi ni Keith sa harapan ng salamin bago pa ulit-ulit siyang naghilamos. Can't believe myself. Hindi niya man lang naramdaman kung anong nangyari sa kanila kagabi na makatulog sila. Ang huling naaalala ni Keith ay nakatulog siya ng maaga kagabi dahil sa labis sa pagod. Dahil may mga pinanagot lang naman silang mga kalaban kagabi at muntik pa nga siyang masalisihan ng bala. Why did I even allow myself to do that? Frustrated na tanong ulit ni Keith sa kanyang sarili at naghilamos ulit ng malamig na tubig para mas lalo pa siyang magising. And how did I fall asleep so soundly na hindi ko malang napapansin ang tunog ng cellphone ko? Nagising din siya kanina ng maraming missed calls mula sa right hand niya at talagang hindi niya yun namalayan sa sobrang himping ng tulog niya kagabi. Kilala ni Keith ang sarili at alam niya rin na siya yung tipo ng tao na mabilis lang magising lalo na kung may konting ingay siyang maririnig. Nakasanayan niya na yon at na-train din siya na dapat malakas ang sense niya pero nakatabi niya lang ang kanyang asawa sa pagtulog ay nawala na ang lahat ng yon sa isip niya. Really? I hate myself for this. Frustrated pa rin na sabi ni Keith sa sarili. Oo nga, babaero si Keith. Marami na siyang mga babae na nakatabi sa pagtulog at sobrang sigurado si Keith na wala ni isa sa kanya lang niyakap niya habang natutulog. At hindi rin niya hinahayaan na yumakap sila sa kanya dahil hindi siya komportable sa mga yon. But last night was quite different. Dahil yun ang unang beses na nakatulog siya ng mahimbing habang yakap-yakap siya ng isang babae. Na asawa niya pala. Ganun pa man ay pilit na lang inaalis ni Keith sa kanyang isipan ang nangyari kanina pagising niya at bumaba na siya para magtrabaho na lang at maalis ang lahat ng yon sa isip niya. Ngunit paano ba maaalis ang lahat ng yon sa isipin niya kung paulit-ulit na nangyari yon? Paano niya aalisin ang lahat ng yon sa isip niya kung bawat gising niya ay lagi niyang nahahanap ang sarili niya sa yakap ni Piper? Higit pa roon, bakit tila hindi na rin siya makatulog ng maayos kung wala siya sa tabi nito? Ano nang plano mo ngayon, Keith? Tanong ng kaibigan niya si Jacob. Andito sila ngayon sa training area dahil gusto niya nang magpalamig ng ulo. Alam mo hindi ka pa pwedeng mag-file ng divorce sa kanya habang hindi pa ikaw ang pumapalit sa posisyon ni Boss X. Parehong malalagay sa panganib ang buhay mo at ng asawa mo, kabilang na rin ang buhay ng pamilya niya. Hindi naman sumagot si Keith. May mga plano na sana siya para mas papadali ang pagpalit niya sa posisyon ni Boss X. Ngunit wala siyang gustong mapagsabihan dahil ayaw niyang magtiwala kahit kanino. Wala ka bang naiisip? We can help you. Nagtatanong din si Kaiser. I'll have to wait. Sagot naman ni Keith bago kinalabit ang gatilyo ng hawak niyang baril at sakto na tumama naman iyon sa target. Napailing naman si Kaiser at nilagyan ng bala ang baril na hawak bago tinutok sa target. I bet bago mo palitan sa pwesto si Boss X ay mahal mo na rin ang asawa mo. And you might have to thank Boss X dahil pinagkasundo niya kayo ng kasal. Nagkunot naman siya ng noo. What do you mean? May hinang tumawa si Kaiser. Hindi mo pa rin mapansin? You look like you're already falling for her. That's ridiculous. Kaagad niya sabi bago muling kinalabit ang gatilyo pero this time ay hindi iyon tumama sa target. Sablay yon dahil siguro ay na-distract siya sa sinabi ni Kaiser. Tinawanan din siya ni Leandro. Kita mo na? Kahit bala ay ayaw sumang-ayon sa'yo. I was just distracted, kaila ni Keith. Yeah, with the fact that you're slowly falling? Keith sighed.
Nilagyan niya ng bala ang baril at sunod-sunod na kinalabit ang gatilyo at lahat ng bala ay sakto sa target. Walang mintis at halos isang butas lang ang tinatamaan. Who says the bullet disagrees with my answer? Tanong ni Keith sa mga kaibigan. No one. Sabi nga namin, sang-ayon ang bala sa sinabi namin na malapit ka nang ma-in love. Nang aasar pang pagkasabi no ni Jacob. You guys are unbelievable. Sabi niya at inilapag ang baril na hawak. Tinanggap niya na rin ang pamunas na binigay ng isa sa mga tauhan niya. Naglakad na rin si Keith pabalik sa mga gamit niya. Lumapit ang isa niya pang tauhan sa kanya para ipaalam na may mga kalaban na naghihintay kung saan nila i-deliver ang mga kontrabando. At sa parehong araw na yon, sa parehong araw na nasa digmaan ng utak at puso niya, walang awa na ginamit niya ang bagsik niya. Kumitil siya ng buhay nang wala malang kahit anong nararamdaman. After all, Keith is the son of the mafia boss, Santos Vargas, o mas kilala sa tawag na Boss X. Wala siyang awa, walang pakiramdam, at ang pumatay ay isa lang sa pinakamadaling gawain para sa kanya. Nagkamuwang si Keith sa isang marahas na pamilya. Lumaki siya sa dahas. Hindi nagpapakita ng awa at walang sinasamba. He was raised to be as heartless as his father, as cruel as his ancestors. Marami mga nagnanais na mapabagsak sila. Marami na rin ang mga nakakaalam kung sino nga ba talaga sila, ngunit nananatiling tikom ang kanilang mga bibig sa kanilang mga nalalaman dahil mga makapangyarihan ng pamilya nila na kahit ang gobyerno ay walang magawa laban sa kanila. Boss, clear na po ang lahat. Nakarating na rin po ang mga kontrabando kay Mr. Voldemort. Imporma sa kanya ng tauhan niya nang makababa siya mula sa sasakyan. That's good. Kapag nagsigurado niyo ng maayos ang lahat at nakasecure na ang pinadala natin, ay maaari na rin kayo umuwi. Make sure na walang kahit anong ebidensya na maiiwan na makapagtuturo sa atin. Dalhin niyo na rin sa paggamutan ng may mga tama. Pero paano po kayo, sir? May tama rin po kayo. Hindi niyo pa muna yan ipapagamot? The please lang to. Ako nang bahala dito. Sagot naman ni Keith. Tinakpan niya rin ang jacket ng balikat niya kung saan siya tinamaan ng bala. Sinigurado niya muna na maayos ang lahat bago siya bumalik sa loob ng sasakyan at doon mismo ay siya nang naglinis ng sugat niya. First aid lang naman ang ginawa niya para tumigil ng pagdurugo hanggang sa makauwi na siya sa bahay nila. Samantala, ganun na lamang ang takot na naramdaman ni Piper na nung pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya si Keith na punong-puno ng dugo ang balikat. Takot na takot siya na hindi niya na alam kung anong gagawin. Hindi na siya mapakali. Halos hindi na rin siya makahinga. Kahit na ganitong buhay na rin ang kinalikihan niya, ay hindi pa rin siya nasanay sa tuwing may nakikita siyang dugo. Pakiramdam niya tuwing may nakikita siyang dugo ay nawawala ng lakas ang lahat ng buto niya sa katawan. Calm down, Piper. Boses yun ni Keith at tinawakan siya sa magkabilang balikat para kumalma siya, subalit hindi pa rin naalis ang kaba niya. You need to calm down. Hinawakan din ito ang mukha niya at hinarap siya dito. Diretso na nakatitig sila sa mata ng isa't isa. Ang mga mata niya ay punong-puno ng takot at pag-aalala, habang ang mga mata naman ni Keith ay para bang sinasabi sa kanya na ayos lang ito at hindi niya kailangan na mag-alala. Keith smiled warmly, his fingers deftly forming the familiar signs of "I'm fine," accompanied by a gentle tap against his chest as he met her gaze. Pero ganun pa man ay hindi pa rin siya mapakali. Sinabi niya sa asawa na kailangan niyang linisan ang sugat nito. Hinila niya ito palapit sa kama. Nagpatianod naman sa kanya si Keith at pinaupo niya ito roon. Aligagana siya sa paghahanap sa mga kailangan niyang manggamot sa sugat nito. Habang nakamasid lamang sa kanya si Keith na para bang baliwala lang dito ang sugat na natamo. Nang makuha niya na ang lahat ng kailangan niya para malinisan ang sugat nito, ay bumalik na rin siya sa kama, kung saan muling hinawakan ni Keith ang magkabilang balikat niya at sinenyasan siya na sundan ang paghinga nito ng malalim. You need to calm down. Sambit nito sa mababa na boses, kahit pa ang alam nito ay hindi siya nakakarinig. It's not that I'm going to die. I'm used to this.
Baliwala na lang sa akin ang tama ng baril. So don't worry. Okay? Bago marahan itong hinaplos ang pisngi niya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata dahil sa labis na pag-aalala kung kaya'y iniabot yun ni Keith at marahan na pinahid. Dahil sa narinig niya na sinabi nito ay bahagya na rin siyang kumalma. Hinubad niya ang suot nito na damit para mas malinisan niya ito ng maayos. Now, his one hand na nakatukod sa kama was supporting his weight. Ang braso nito na may tama ay nakahawak sa bewang niya. Seryoso ang mukha na nilagyan ni Piper rin ng antiseptic ang mga maliliit na sugat sa may dibdib nito. Malakas naman ang kalabog ng kanyang dibdib dahil sa sobrang lapit na nila sa isa't isa. Naaamoy niya na ang mabango nitong hininga at sa tuwing dumadampi ang kamay niya sa matipuno nitong dibdib ay para ba siyang nakukuryente. Ramdam na ramdam ni Piper ang masiding titig ng asawa sa kanya ngayon. Her fingers were gently tracing down his scars. Marami itong mga peklat at marahil ang lahat ng iyon ay galing sa bala ng baril. Sandaling tiningnan naman ni Keith ang kanyang kamay bago binalik ang tingin sa kanyang mukha. Nang matapos gamutin ni Piper ang mga sugat ng binata ay niligpit niya ng mga gamit at sinabihan ng asawa na magpahinga na dahil batid niyang pagod pa ito at kailangang bumawi ng tulog. Pero habang nagliligpit siya ay ramdam niya ang mga titig nito sa kanya. Nung matapos na siya sa pagliligpit ay naupo siya sa kama sa tabi nito. Kinuha niya ang notebook na ibinigay nito sa kanya at doon ay nagsulat siya. Bakit ka may tama? Anong nangyari? Pagbasa ay kinuha ni Keith ang notebook at ballpen sa kanya at saka doon naman nagsulat. Something happened while I'm on my way home. Tiningnan ni Piper ang balikat nito bago siya muling nagsulat ng tanong sa notebook. Masakit ba ang sugat mo? Not really. Ang sagot naman ni Keith. Sigurado ka ba? Ang daming dugo ng sugat mo kanina. I'm sure masakit yun. Punta na kaya tayo ng ospital para mas ma-check nila ang kalagayan mo. Habang sinusulat niya yun ay magkasalubong ng kilay niya at bakas din ang labis sa pag-aalala. Napangiti naman si Keith na nakatingin sa kanya. Kapag kuha na inabot ito ang kilay niya para pagpantayin yon dahil masyadong magkasalubong. I'm fine. I'm a doctor. Ang sagot ni Keith sa sinabi niya. Gulat at naninigurado na nag-angat siya ng tingin dito. Kumindat ito sa kanya para i-assure na totoo ang sinasabi nito at hindi niya kailangang mag-alala. Kalaunan ay naniwala rin siya na doktor nga ito. Hinayaan niya na lang na makapagpahinga ito para makabawi ng lakas. Habang si Piper ay hindi halos makatulog sa pag-aalala sa asawa. Sa tuwing naririnig niya ang mahinang daing nito ay minumulat niya ang kanyang mga mata para makita kung maayos lang ba ito. Isang araw ay umalis si Keith nang walang sinasabi sa kanya. Maging ang mga kasambahay nila ay hindi alam kung saan ito pumunta. Malakas ang buhos ng ulan dahil may bagyo yata nung araw na yon. Hindi mapakali si Piper sa bahay nila at sobra siyang nag-aalala para kay Keith. Sinubukan niya na rin kasi itong i-text o tawagan pero wala siyang sagot na natanggap. Nilapitan ni Piper ang isa sa mga kasambahay para magtanong kung may alam ba ang mga ito kung nasaan si Keith, subalit wala pa rin silang ideya. Lumipas ang oras at palakas ang buhos ng ulan. Wala pa rin siyang ideya kung nasaan ngayon ang asawa niya. Mas lalo siyang nakaramdam ng takot at kung ano-ano na ngayon ang naiisip niya. Hindi talaga siya mapakali at saka lang siguro siya mapakali kung alam niya nang nasa mabuti si Keith. Sari-sari ng mga naiisip niya. Paano kung may masamang nangyari dito? Paano kung umuwi na naman ito ng may tama ng baril? Tulad nung una. Natatakot siya at ayaw niya nang muling umuwi si Keith na may kahit anong galos. Ayaw niya nang makita itong nahihirapan pa. Kaya habang lumilipas ang oras at habang mas lalong kung ano-ano ang mga naiisip niya ay hindi niya na mapigilan ang buhos ng luha niya. Iyak siya ng iyak hanggang sa dumating na si Keith at sinalubong ito ng isa sa mga katulong para ipaalam na umiiyak ngayon si Piper. Sir, mabuti naman po at dumating na kayo. Napakunot ang noo ni Keith at inabot sa bodyguard na nakasunod sa kanyang itim na payong na basang-basa naman ang ulan. Why? Anong nangyari?
Si Ma'am Piper po kasi kanina pa siya umiiyak. Sa sandaling marinig yun ni Keith ay hindi na siya nag-aksaya ng sandali at agad niyang pinuntahan kung nasaan ang asawa. Why are you crying? Boses yun ni Keith at sa sandaling narinig ni Piper ang boses ng asawa ay napalingon siya sa pinto ng kwarto nila na kakabukas pa lang. Mas lalo pang dumami ang luha sa mga mata niya ng pagkakita niya rito. Piper! Balot na balot ng pag-aalala ang mukha nito. Lumapit ito sa kanya at ikinulong ang mukha niya sa mainit nitong palad. What's wrong? Tanong nito gamit ang sign language. Ang malalim nitong mga mata na dati ay laging walang emosyon, ngayon ay punong-puno ng pag-aalala habang nakatingin sa kanya ng diretsyo. At sa halip na sumagot ang luha sa mga mata ni Piper, ay mas lalo pang dumami kaya para pakalmahin siya ay niyakap na lang siya nito ng mahigpit. May masakit ba sa'yo? Nagtanong ulit si Keith gamit ang sign language nang bahagya na siyang kumalma. Umiling naman si Piper at hinayaan na punasan nito ang luha sa mga mata niya. Then what's wrong? Why are you crying? Akala ko may masama na namang nangyari sa'yo. Sagot niya gamit ang sign language at sunod-sunod ang paghikbi niya. Lumamlam naman ang mga mata ni Keith pagkarinig nito sa sinabi niya. Please don't leave without telling me. I am mute. I can't call you out loud. I can't ask for help. I can't call you. Senyas niya ulit. I'm sorry. Hindi ko sinasadya na takutin ka. Sabi ni Keith habang ginagawa ang sign language pagkatapos ay niyakap siya nito na mahigpit. I'm really sorry. Pag-uulit nito sa sinabi. Hinaplos din ito ang likod niya. Pinakalma lang siya ni Keith. Hanggang sa makatulog siya ay hindi ito lumayo sa kanya. Samantalang nakayakap naman siya dito. Sa totoo lang ay hindi rin naman alam ni Piper kung anong dahilan niya at bakit niya nga ba nararamdaman ang lahat ng to. Kung tutuusin ay dapat hindi naman siya mag-alala. At kung sakali man na may hindi magandang nangyari dito, ay dapat maging ayos lang yun sa kanya. Dapat nga ay maging masaya pa siya dahil ang ibig lang sabihin nun ay magiging malaya na siya mula sa loveless marriage nito. Subalit ang hindi niya maunawaan ay kung bakit hindi niya magawa na maging masaya. Hindi niya magawa na maramdaman yon. Isipin niya pa nga lang na may hindi magandang nangyari kay Keith ay nasasaktan at nahihirapan na agad siya. Sa totoo lang ay maging nararamdaman niya ay hindi niya na rin naintindihan pero isa lang ang sigurado si Piper. Iyon ay komportable siya kapag nasa malapit si Keith at kapag alam niya na nasa maayos ito. Para bang ang makita na ayos lang sa lagay niya ang asawa ay sapat na rin para maramdaman niyang maayos lang din siya. Dahil nga sa hindi pa rin makamove on si Piper mula sa nangyari nun at gusto niya ay lagi niyang make sure na maayos lang si Keith, hindi na umalis si Keith sa bahay nila nang wala pang sabi sa kanya at kung malilate man ito ng uwi, ay sinigurado nitong nakapag-text ito sa kanya para ma-update siya na nasa maayos lang ito. Sir, bakit kasama niyo po ang asawa niyo? Rinig ni Piper na tanong ng isa sa mga tauhan ng kanyang asawa. Andito sila ngayon sa training area. Sinama siya ni Keith dito para makita niya ang pag-iensayo nito. Natatakot siya sa bahay na mag-isa, kaya sinama ko na. Don't worry, she'll be fine here. Nandito naman ako. Paliwanag naman ni Keith. May kinuha si Keith na earmuff na ibinigay nito sa kanya. Sinuot niya naman yon pero si Keith ay hindi na naglagay ng kung ano dahil sanay na rin naman ito sa tunog ng baril. Sinenyasan din siya ni Keith na manatili lang sa tabi nito na sinagot niya naman ng marahang tango. Pinanood niya ang asawa kung paano nitong hawakan ng baril at itutok sa target. Maging ang posture nito habang ginagawa yun ay napakaganda rin kung pagbastan. Mas lalo siyang napahanga ngunit sa sandaling kalabitin na ni Keith ang gatilyo ng baril at naglikayo ng malakas na putok, ay napapitlag siya sa gulat. Kahit na may suot siyang earmuff ay nagulat pa rin siya sa lakas ng putok nun. Dahil doon, ay napatingin sa kanya si Keith at nagtagpo ang kilay nito nang makita siyang gulat na gulat. Nakahawak pang kamay niya sa magkabila niyang tenga. Kaagad na nilapag ni Keith ang hawak na baril at hinarap siya. Hinubad din ito ang suot niyang earphone
at kinulong ang pisngi niya sa mainit nitong palad. "Were you scared?" he asked in a low and gentle voice. Ginaya rin siya nito palapit sa bench at doon pinaupo. Pinagsabihan din ni Keith ang mga tauhan na itigil muna ang firing na agad naman nilang sinunod. Hindi na yung kailangang ulitin pa ni Keith. "I'm sorry about that. Hindi ko sinadya na magulat ka." Saad ni Keith habang nakaluhod ito sa harapan niya. "It's okay," sagot ni Piper gamit ang sign language. "Hindi ko rin sinasadya na maabalang pag-iensayo ninyo." "Don't worry about that." Pinagmasa ni Keith ang mukha niya na para bang may kung ano itong binabasa sa emosyon niya. Bahagya pang nagtagpo ang makapal nitong kilay. "So you can hear?" Tumango naman si Piper. Sa tingin niya ay wala naman na siyang ibang sapat na dahilan para patuloy na ilihim ang totoo. Lalo pa ngayon na si Keith na ang mismo nakadiscover nun. "Pero ang akala ko hindi ka nakakarinig. Iyon ang sinabi sa akin ng mga magulang mo." Naguguluhang sabi ni Keith. "So hindi totoo yun o? Maging sila hindi rin alam na nakakarinig ka?" Tumango si Piper bilang sagot sa panghuli nitong sinabi. "Hindi nila alam?" At tinugon niya ito ng isa pang tango. "Bakit mo inilihim sa kanila?" "I don't want them to know. Sapat na sa akin na isipin nila na wala akong kwenta. Kesa naman, maging ang mangyayari sa bahay ay ipagkait din nila sa akin na marinig ko." Matapos malaman ni Keith na nakakarinig naman pala siya at hindi lang makapagsalita, ay madalas na ring marinig ang boses nito habang magkasama sila. Tulad na lang ngayon, nagmamadali si Piper na lumabas ng bahay papunta sa garage kung saan naghihintay sa kanya si Keith dahil napag-usapan nila kagabi na magmumall sila ngayong araw na ito. "Are you ready?" Nakangiti na tanong sa kanya ng asawa nang makita siya nito. Marahan naman siyang tumango at nauutal na sumagot. Pinasadahan siya ni Keith ng tingin mula ulo hanggang paa. Kinagatin nito ang ibabang labi at hindi maiwasan na makaramdam siya ng pagkahiya. Kulang na lang kasi ay hubaran na siya ng mga titig nito. "You look gorgeous," ang papuri nito. "Come closer." Sinunod niya naman ang sinabi nito at mas lumapit sa harapan ng asawa. Natuod naman si Piper sa kanyang kinatatayuan nang ito mismo ang magsuot sa kanya ng isang kulay itim na helmet. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig sa asawa. "Ang motor ko muna ang gagamitin natin ngayon, ha? But you don't have to worry. I'm used to riding motorcycle, kaya magiging safe ka sa akin." Paliwanag nito bago tumingin sa kanyang mga mata. "I'll take care of you and keep you safe, okay?" Piper wanted to smile and bite her lip, but she restrained herself and she nodded. "There," sabi nito nang maisuot sa kanyang helmet. "Sumakay ka na." Tumalima si Piper at sumakay na sa likuran nito. Kahit naka-helmet siya ngayon ay amoy na amoy niya pa rin ang mabangong amoy ng binata na ngayon ay nagsusuot ng helmet dahilan para magwala pa lalo ang kanyang puso. Kinuha rin ni Keith ang kamay niya at pinayakap siya nito sa bewang nito para hindi siya mahulog. Pinaandar na rin nito ang motor hanggang makalabas sila ng village at bumilis ang takbo ng motor nito. Malamig ang simoy ng hangin na humahalik sa kanyang balat. At ang yakap niya sa asawa ay pahigpit ng pahigpit dahil mas bumibilis ang takbo ng motor nito. Katulad ng sinabi ni Keith, magaling itong mag-drive ng motor. Naiwasan agad nito ang mga sasakyan para hindi sila ma-stuck sa traffic at kahit na mabilis nga ang pagpapatakbo nito ay dama niya naman naligtas siya. Sa punto na yon, kahit nga siguro paliparin na ni Keith ang motor, ay feeling ni Piper safe pa rin siya dahil kasama niya ito. Tumigil sila sa parking lot ng isang malaki at kilalang mall at nauna siyang bumaba sa motor, sabay hinubad ang suot na helmet at ganun din ang ginawa ni Keith. "Let's go inside," sabi nito sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Nagpatianod siya dito hanggang sa pumasok sila sa loob ng elevator na silang dalawa lang ang tao. Habang naglalakad sila sa loob ng mall ay ramdam na ramdam ni Piper ang titig sa kanila ng mga tao kaya ay nakaramdam siya ng hiya. "Good afternoon.
Bati pa ni Keith sa mga staff na naabutan nila pagpasok nila sa loob ng isang shop na ang paninda ay puro mga luxury items. "I'm the one who called yesterday. Mr. Vargas!" Galat na sabi ng isang staff. "Pasensya na po sir kung hindi naman agad kayo nakilala. Dali, isara niyo ng buong shop. Dumating na si Sir Keith Vargas at ang asawa niya para mas makapamili sila ng maayos." Takang-taka naman na tiningnan ni Piper ang asawa na napakamot pa sa ulo. Nalaman ni Piper mula sa pag-uusap ng ibang mga staff habang namimili siya ng maaari niyang bilhin ay pinareserve pala talaga ni Keith ang luxury shop na to para mas makapamili raw siya ng maayos. "Bagay na bagay sa'yo ang damit na yan. You look like a goddess." Papuri ni Keith nang ipakita niya rito ang bago niyang sukat na damit. "We will also take that. Pili ka pa ng iba. Baka sakaling may magustuhan ka pang iba." Nakailang sukat na siya ng damit at lahat yon ay nagustuhan ni Keith. Paulit-ulit pa nitong sinasabi na bagay yon sa kanya kaya kailangan nilang bilhin yon. Habang ang mga staff naman ay kinikilig sa mga papuri sa kanya ni Keith. Si Piper naman ay nakaramdam na ng pagod, kapapalit-palit ng damit. Sa susunod ay mas pipiliin niya na lang talaga na mag-online shopping para hindi siya masyadong napapagod, kakapapalit-palit ng damit. Nagpili na naman siya ng damit na isusukat niya nang lumapit sa likuran niya ang asawa. Pinulupot din ito ang braso sa bewang niya, kung kaya'y bahagya siyang napasinghap dahil sa gulat. Pakiramdam din ni Piper ay nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan nang dumukwang ito palapit para bumulong sa tenga niya. Ramdam na ramdam niya ang mainit nito na paghinga at tumatama sa balat niya. "You're already tired?" Isa rin siguro sa mga disadvantage ng nalaman ni Keith na nakakarinig na siya ay ang madalas nitong pagbulong sa kanya gamit ang sobrang husky na boses na laging dahilan para manghina ang mga buto niya sa katawan. At tila ba, alam naman ni Keith na isa yon sa mga kahinaan niya dahil paulit-ulit pa nitong ginagawa yon na para bang nagugustuhan nito ang reaksyon na nakukuha sa kanya. "You look already annoyed." Pinulupot nito ang isa pang braso sa bewang niya. "Huwag ka nang mainis. Pwede naman na magpahinga muna tayo kung pagod ka nang mamili." At sino ba naman siya para magalit kung ganong kalambing ang tono ng boses nito? Umikot pa si Piper paharap dito at sinenyas niya na siya na ang nagugutom. Kung kaya inutusan na ni Keith ang mga staff na ibalot na ang lahat ng mga binili niya. Binayaran na rin niya ito lahat at sinabi na antayin na lang ang pagdating ng driver na inutusan ni Keith na kunin ang lahat ng pinamili nito para sa kanya. Sa Jollibee pa nga napili ni Piper na kumain na pinagbigyan naman ni Keith dahil alam naman niya na doon lang siya sasaya. Fried chicken at spaghetti ang napili ni Piper na orderin. Habang si Keith naman ay palabok ang sinubukan dahil yun daw ang unang beses na makakatikim ito ng palabok. Pinahalata talaga na galing ito sa mayaman na pamilya dahil hindi pa ito nakakatikim ng palabok. This one looks good," sabi ni Keith nang ilapag na ng crew ang order nila. Tumango sabay ngiti si Piper bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Keith. Excited naman na kumain na si Piper dahil matagal na rin mula nung huli siyang kumain sa fast food chain. At sa lahat ng fast food chain, ang Jollibee talaga ang pinakapaborito niya. "Masarap ba?" Usisa ni Keith na titig sa kanya habang ine-enjoy niya ang pagkain. Bilang sagot ay nag-thumbs up siya. Kumuha rin siya ng spaghetti gamit ang tinidor kaya inilapit niya ito sa bibig ni Keith. Ngumanga ito at kinain ng spaghetti na nagustuhan din ito ang lasa. Tinikman na rin ni Keith ang order nito na palabok kapag kuwan ay sinubuan din siya kung kaya nagsusubuan silang dalawa habang kumakain. Parehong hindi nila pansin ang tingin sa kanila ng mga tao roon. At hindi rin nila ramdam ang mga mata na nagbabantay sa kanilang dalawa. Inaalam kung anong susunod nilang kilos. "You have a sauce on the side of your lips," sabi ni Keith at mabilis na pinunasan ni Piper ang gilid ng labi niya. "Wala riyan, sa kabila." Pero hindi niya pa rin yun napunasan kung kaya't si Keith na lang nagpunas gamit ang hinlalaki nito. "There, you're fine. Continue enjoying your food again." Pagkatapos nilang kumain ay namasyal sila hanggang sa inabot sila ng gabi kakapamasyal at sa ilalim ng isang malaking puno pa sila nagpalipas ang oras kung saan doon ay napaalam niya ang totoo na hindi naman talaga siya pinanganak na mute.
Sa halip ay may dahilan lang kung kaya nauwi siya sa pagiging mute. What could be the reason behind this? Seryoso na tanong ni Keith sa doktor na kausap ngayon. Hindi siya mapakali sa nalaman niya na may dahilan kung bakit nauwi sa pagka-mute ang asawa niya. Kailangan niyang malaman kung ano ang dahilan na yon. The main reason behind this is post-traumatic disorder. Simpleng sagot ng doktor. Si Jacob na isang psychiatrist at kaibigan niya rin. Sa kanya na rin mismo nanggaling na hindi naman talaga siya mute nung isinilang siya. But something happened that made her afraid to speak. And trauma is the main reason behind this. What kind of trauma? Gaano kalala yun para mauwi sa ganito? She said she stopped talking when she's just a child. Para sa isang bata na naka-experience ng traumatic event, it must be really hard. Kaya mas pinili niya na lang na huwag magsalita. We still don't know what really happened to her before para mauwi ang lahat sa ganito. But one thing is for sure. Hindi madali ang pinagdaanan niya noon. Curious naman si Keith sa kung ano mang pinagdaanan noon ni Piper para mauwi ito sa pagka-mute. Pero at the same time, ayaw niya rin napilitin si Piper na sabihin kung ano man ang totoo sa kanya dahil katulad nga ng sinabi ni Jacob ay hindi madali ang pinagdadaanan nito. Sa kalagitnaan ng meeting ay nakatanggap ng FaceTime call si Keith mula sa meeting niya. Mahalagang meeting na yon dahil doon nila pinagpaplanuhan ang mga gagawin nila para sa muling pag-deliver ng mga kontrabando at sa bagong mga armas na makukuha nila. Subalit kahit papaano pa kahalagang meeting na yon ay sinagot niya pa rin ang tawag ng asawa. Bumalandra sa screen ng cellphone niya ang nakangiti na mukha ni Piper. Si Keith ang tipo ng tao na sobrang ayaw na inaabala siya, lalo na sa oras ng usapan. Pero ibang usapan na nakausap niya ngayon si Piper. Ewan din ba ni Keith pero pagdating sa asawa niya ay lagi siyang gumagawa ng exception. Any problem? Tanong ni Keith sa mababang tono. May kung anong sinulat si Piper at hinarap yan sa camera. WDYD? I'm in the middle of a meeting. Napatakip si Piper sa bibig dahil sa gulat. Nagsulat din ito ulit. Naabala ba kita? No. Sagot ni Keith at tumikim. Break time namin ngayon. For 5 minutes. Dahil doon ay napangiti si Piper at nagsulat ulit ito. Kumain ka na ba? Tumango naman si Keith. Yeah, already did. What about you? Nag-breakfast ka na ba? Ngumiti at tumango naman si Piper habang ang mga kasama naman ni Keith sa meeting room ay takang-takang mga itsura. Iyon kasi ang unang beses na narinig nila na ganong kasoft ang tono ng boses ng boss nila. Madalas kasi ay sobrang cold ang boses nito. O kaya naman ay galit. Aware naman ang lahat ng taong naroon na hindi nakakapagsalita ang asawa ng boss nila. Kung kaya wala silang panghuhusga kung bakit ang boses lang ng boss nila ang kanilang naririnig. Sa halip ay nabigla lang talaga sila dahil nga sa yun ang unang beses na narinig nila na ganong kasoft ang boses ng boss. Ilang minuto pa na nagkausap ang dalawa at ang mga tao roon ay nakatunganga lang sa kanya. I will. Later. Sagot ni Keith sa asawa at pinaseryoso pa ang kanyang mukha nang mapansin ang mga titig sa kanya at pigil ng ngiti ng mga kamiting. Tumikim si asawa bago muling nagsalita. I'll call you again later, Piper. We will continue our meeting now. Paalam niya pa sa asawa. Pilitin man niyang magseryoso at subukang maging strikto ay napansin ni Keith ang palihim na pagngisi ng kanyang mga kamiting marahil ay dahil sa nangyari kanina. Pinapauwi ka na ng asawa mo? Tanong ni Jacob kay Keith pagkatapos ng meeting nila. Bagaman isang psychiatrist si Jacob, tulad niya ay involved din ito sa ganitong kalakaran. Ang dalawa lang nilang kaibigan ang hindi, pero alam din ng dalawang tungkol sa ganito nilang trabaho. Nananatili lang natikom ang mga bibig nila. Yes, sagot ni Keith habang hinahagilap ang kanyang mga gamit. Oh, so that's why nagmamadali ka umuwi. No wonder. Nangaasar pa na sa Adi Jacob sa kanya. Whatever you're thinking, stop it. Kaagad na agap ni Keith sa kung anumang walang kwentang tumatakbo sa utak ng kaibigan niya ngayon. Kilala niya kasi ito
At base pa lang sa mga ngiti nito ay alam niya nang may kung ano na namang kababalaghan ang tumatakbo sa utak nito. Ngumisi sa kanya si Jacob. What? Ano bang iniisip ko? Hindi na pinagtuunan ng pansin ni Keith ang sinabi ni Jacob at nilagpasan niya na ito. Samantalang mahinang natawa naman at bumulong ng isang mura si Jacob. Pasumpaso pa ka pa na ayaw mong ikasal at ma-fall pero daig mo pa pala ngayon ang isang lovesick fool. At kaya hindi palalampasin ni Jacob ang araw na to nang hindi niya na ikukwento sa iba pa nilang mga kaibigan ang tungkol sa nangyari ngayong araw. At kung gaanong kalaki ang pinagbago ni Keith sa pakikitungo sa asawa nito na para bang kinain na nito ang sarili nitong mga sinabi noon. Pagka-uwi ni Keith sa kanilang bahay ay sinalubong siya ng nakangiting asawa. Dahil nga sa wala siyang pasok nung hapon, hanggang gabi ay napagpasyahan ng dalawa na manood ng movie. Horror movie ang napili ni Piper na panoorin na pinagbigyan naman ni Keith. Habang si Piper naman ay takot na takot sa kanilang pinapanood. Kay Keith at baliwala lang yon pero kinocomfort niya naman ang asawa para hindi ito gaano matakot. Kinaumagahan ay maagang gumising si Piper para magluto ng breakfast para sa asawa. Nangako kasi siya dito kagabi na siyang magluluto para sa breakfast nito. Tulog pa si Keith noong bumaba siya pero siguro ay gising na ito ngayon. Tumingkayad pa si Piper para abutin ang jar na nasa taas ng cabinet. Hindi siya binayayaan ng height kaya hirap siyang abutin ang jar. Naramdaman na ba ni Piper na may lumapit sa likuran niya? Sunod ay naramdaman naman niya ang init ng paghinga sa leeg niya and a shiver ran down her spine. Turning slightly, she found herself face to face with Keith, whose dark eyes held a mischievous twinkle. Need my help? Tanong nito na sinagot niya naman ang mabagal na pagtango. Walang kahirap-hirap na inabot ni Keith ang jar na kanina niya pang sinubukan kunin. Sandali pa na nagdampi ang kanilang mga kamay at pakiramdam ni Piper ay may kuryente ang dumadaloy sa mga ugat niya. Pareho nilang naramdaman yon at pareho rin silang natigil. Nakatitigan sila na para bang ang kanilang mga mata na nagsasabi ng mga kataga na hindi nila magawang sabihin. Parehong mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. For a heartbeat that stretched into eternity, they stayed in that close proximity, neither wanting to pull away. Parehong mabilis ang tibok ng mga puso at parehong pilit nila itong ikinukubli. Bumaba ang tingin ni Keith sa kanyang nakaawang na labi, pababa sa kanyang maputing leeg. Nakita ni Piper ang mariin nitong paglunok. You look really gorgeous, sabi nito sa mababang tono. Kapag kuha na inabot ng kamay ang mukha niya at marahan niyong hinaplos. Nanatili ang mga mata nito sa labi niya at napatitig doon. Inabot din ng hinlalaki nito ang kanyang labi habang marahan niyo na hinahaplos. How can you be effortlessly so gorgeous? Tumaas ang tingin nito sa mga mata niya. You're a perfection. Mariin siyang napalunok at bumaba rin ang mata niya sa labi nito nang dahan-dahan na lumapit sa kanya ang mukha nito. Pumulupot din ang isa nitong braso sa kanyang bewang at ang nagawa na lang ni Piper ay ipikit ang mga mata niya at hinintay niya na hanggang magkalapat ang labi nilang dalawa. Kaagad niyang ginagad ang labi nito at nagsayaw ang kanilang mga dila sa iisang ritmo na tanging sila lang ang nakakarinig. Saka lamang naghiwalay ang labi nila nang may pumasok na kasambahay sa kusina at agad din itong umalis nang makita kung anong ginagawa nila. Nag-init ang buong mukha ni Piper dahil sa sobrang hiya. Pulang-pula na talaga ang buong mukha niya at kung siguro lang ay tunay na nakakapaso ang pag-init ng pisngi, baka sa mga sandaling yon ay sunog na ang mukha niya. I'm sorry, saad ni Keith na hindi makatingin sa kanya. I had an emergency call. I won't be here until tomorrow. Naiwan naman si Piper sa kusina na nakatanga lang nung umalis ng binata sa kanyang harapan. Hindi man lang nito hinantay ang niluto niya. Gayong kagabi ay masayang-masaya ito dahil ipagluluto niya ito. Napahawak na lang siya sa kanyang labi at saka napabuntong hininga ng malalim. Buong araw niyang hinintay si Keith kahit pa nagsabi na ito na hindi ito makakauwi ngayong araw. Umasa siya na magbabago ang isip nito. Hanggang sa sumapit ang sunod na araw at lumubog na naman ang haring araw ay hindi pa rin umuwi si Keith.
Alalang-alala na siya dahil kung ano na naman ang pumapasok sa isip niya. Hindi rin kasi ito nagte-text o tumatawag sa kanya. Piper, nasaan ang amo ninyo? Pababa pa lang si Piper sa hagdan nang marinig niya ang boses ng isa sa mga kaibigan ng asawa niya. Nakita niya si Kaiser na bakas ang takot sa muka. Piper! Agad siya nitong nilapitan nang makita siya. May kailangan kang malaman. Bumangon ang kaba sa dibdib ni Piper dahil sa tono ng boses ni Kaiser, maging sa emosyon ng mukha nito. Si Keith, nasa ospital siya ngayon. Nasa panganib ang buhay niya dahil sa tama ng baril. At hindi na sila nag-aksaya ng panahon at agad nilang pinuntahan ang ospital kung saan dinala si Keith. Pagdating nila doon ay sakto naman na lumabas sa operating room ang doktor para sabihin na kailangan ni Keith ang dugo dahil sa blood loss. Mabuti na lang at pareho lang ang blood type nilang dalawa kung kaya agad na nag-volunteer si Piper na mag-donate ng dugo sa asawa. Keith? Sa kauna-unahang pagkakataon ay may salitang lumabas sa bibig ni Piper habang nakahiga siya sa kama at nakatingin kay Keith na walang malay at nag-aagaw buhay. Habang nagtatransfer ng dugo niya ay nakatingin lang siya kay Keith. Umaasa na imumulat nito ang mga mata. Punong-puno siya ng pag-aalala at natatakot sa kung ano man ang mangyayari kay Keith. Matapos ang pag-donate niya ng dugo, ay dinala siya sa isang private room para doon ay makapagpahinga siya. Subalit lumipas ang oras ay wala pa rin silang naging update sa kalagayan ni Keith. Kung kaya ay mas lalo siyang nag-alala para dito. Kung ano-ano na ang nasa isip ni Piper. Ipinaliwanag kay Piper ng kaibigan ni Keith ang dahilan kung bakit nangyari yon kay Keith. Sinunod daw ni Keith ang utos ng ama nito na si Boss X, ngunit nalaman ng mga pulisya ang lakad nilang yon kaya nagkaroon ng gulo. Sa gitna ng laban ay nabaril si Keith ng isang sniper kaya hindi ito nakaiwas kaagad. Mabuti na lang at may koneksyon ang pamilya ni Keith kung kaya hindi makukulong si Keith at walang makakaalam na media sa nangyari. Magiging maayos din si Keith, sabi sa kanya ng kaibigan ng asawa. Kilala namin ang kaibigan namin na yon. Ilang beses na siyang nakaligtas mula sa kamatayan. Kaya sisiw lang to sa kanya ngayon. Kaya huwag ka mag-alala. Kailangan mo na lang na kumalma. At baka pati ikaw ay mapano na rin. Mas lalong mag-aalala si Keith kapag ikaw naman ang napano. Ngunit alam ni Piper sa sarili na saka lang siya kakalma kapag nasigurado niya na nasa mabuting kalagayan na si Keith. Matapos successful na matanggal ang bala sa may dibdib ni Keith ay sa ICU ito diretso dahil hindi pa rin ito nagkakamalay. Hindi siya umaalis sa tabi nito. Binabantayan niya lang ito para pagising nito ay nasa tabi na siya nito. Hindi naglaon ay nagising na rin si Keith. At ang una nitong sinabi sa kanya ay kung gaano siya nito kamahal at kung gaano ito natakot dahil ang akala nito ay magkakalayo na silang dalawa. Mahal na mahal kita, Piper. Naiiyak na sabi ni Keith habang hawak ang mukha niya. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ko kung muntik na kitang iwan mag-isa. I am so sorry. Hindi ko na ulit gagawin yan. Keith? Banggit ni Piper sa pangalan ng asawa na dahilan para natigilan ito. I love you too. Dagdag ni Piper gamit ang sign language. Matapos malaman na may kakayanan na pala siya makapagsalita, ay nagpa siya si Piper na magpa-therapy nang sa ganon ay tuluyan nang bumalik ang kakayanan niyang makapagsalita. Hindi naging madali yon dahil nga sa lumaki at magkaedad si Piper na hindi niya man lang pinilit ang sarili niya na magsalita. Ngunit talagang walang mahirap basta pagsisikapan kung ano ang gusto. Hindi siya sumuko. Gusto niya makapagsalita at hindi rin sumuko sa kanya si Keith. Sinuportahan lang siya nito hanggang sa kauna-unahang pagkakataon ay nasabi niya na ang pinakamahabang salita. Masaya ako nakilala kita, Keith. Iyon ang pinakaunang sentence na sinabi ni Piper matapos ang kalahating taon na pagpapatherapy at wala na sigurong masasaya pa sa pakiramdam ni Keith nang marinig iyon. Isa siyang anak ng mafia boss. Pinalaki ng walang kahit anong kinatatakutan. At kahit kailan na hindi niya hinahayaan na tumulo ang luha niya. Subalit nang marinig ni Keith ang sinabi ng asawa, ay talagang hindi niya napigilan ang pagtulo ng mga luha niya.
Masaya rin ako na nakilala kita, Piper. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buong buhay ko. Sagot ni Keith habang hawak-hawak niya ang mukha ni Piper sa kanyang kamay at marahan niya yung hinahaplos. Mahal na mahal din kita. Sobrang masaya at proud ako sa'yo because you can finally speak now. Piper smiled. Mahal din kita, Keith. Masaya rin ako. Hindi pa sanay si Piper na magsalita, kung kaya nauutal pa siya at medyo awkward pa sa pakiramdam niya, pero masaya rin siya dahil may improvement na sa kalagayan niya. Hanggang sa tuluyan na siyang gumaling matapos ang ilang taon na gamutan at nanatili sa tabi niya si Keith para suportahan siya. At nung sa wakas ay naging maayos ang kondisyon niya at nakakapagsalita na siya ng tuwid, nagawa niya na rin ang kwento kay Keith kung ano nga bang tunay na dahilan kung bakit siya nauwi sa pag-commute. Noong siya ay 5 taong gulang pa lang, ay napansin na ng doktor na hirap talaga siyang magsalita. Hindi kasi katulad ng ibang mga bata na nasa edad na 5 taong gulang ay madaldal, siya ay nahihirapan pa rin sa edad na yon at ang tanging niya lang na nasasabi ay mommy at daddy. Hanggang sa dahil nga na-involve ang magulang niya sa isang illegal na gawain, marami yung mga nagtatangka sa buhay nila. Marami silang nakaaway. Noong siya ay mag-6 na taong gulang, nakidnap siya ng isa sa mga kaaway ng pamilya niya. Tinakot siya ng mga tao na yon na huwag siya magsalita dahil kung magsasalita siya ay sasaktan at papatayin siya ng mga ito. Kung kaya kahit hanggang sa mahuli ng mga kumidnap sa kanya ay hindi na sinubukan ni Piper na magsalita. Masyadong abala sa trabaho ang magulang niya at laging walang oras sa mga ito sa kanya, kung kaya ay iniisip nila na isa nga talaga siyang mute at bingi noon. Hindi na siya nagsalita. Hindi na nila masyadong kwenesyon yun. Noong malagay sa panganib ang buhay ni Keith ay sakalang hinayaan ni Piper na may lumabas na boses sa bibig niya at ayon din kay Keith ang boses niyang dahilan kung bakit ito lumaban. Kung bakit ito nagtagumpay laban sa kamatayan. Ayon kay Keith, habang sinasalina nito ng dugo, ay narinig nito ang boses niya na tinatawag ang pangalan niya. Ang pangyayaring din yon ang dahilan kung bakit napagtanto ni Keith ang feelings niya nito para sa kanya. Habang nasa panganib ang kanyang buhay, ay iniisip ni Keith ang kanyang asawa at kung papaanong ayaw niyang malayo pang muli dito. Sa mga oras na yun mismo ay namin ni Keith sa sarili na mahal niya na nga ito at ayaw niya nang malayo pa kay Piper. Hindi niya kaya na wala ito sa tabi niya at mas lalong hindi niya kayang isipin na may ibang lalaki na magiging asawa si Piper kapag namatay siya nung nasa bingit siya ng kamatayan. Lumaban siya para mas makasama niya pa na matagal si Piper at para palagi niya itong mabantayan dahil alam niya na matatakotin ito. At naging worth it nga ang paglaban niya yun dahil ngayon nagaganap na ang kanilang renewal of vows. Mahal na mahal kita, Keith. Palagi at walang araw na hindi kita mamahalin. At para kay Keith ay wala na siguro masasaya pa na marinig ang vows ni Piper habang ang maluha-luha nitong mga mata ay diretso na nakatingin sa mga mata niya. Mahal na mahal din kita, aking asawa, palagi. At sa harap ng altar, sa harap ng madla, sa harap ng Diyos, inangkin nito ang kanyang labi kasabay ng pagtunog ng kampana. Isang patunay na sila ay iisa na at walang kahit na anong maghiwalay sa kanilang dalawa. Sa araw ng kasal nila ay dumating din ang nakakatandang kapatid ni Piper na si Nieves kasama ang asawa nito. Nagdadalang tao na rin si Nieves. Humingi naman ito ng tawad kay Piper sa ginawa nito noon na pagtakas, kung kaya't si Piper ang naipakasal kay Keith. Pinatawad naman ni Piper ang kanyang kapatid dahil kung hindi niya ito ginawa noon ay hindi siya magiging masaya sa piling ni Keith. Humingi rin ng kapatawaran kay Piper ang mga magulang niya. Sa ngayon ay hindi niya mapapatawad ang mga ito pero alam ni Piper sa sarili na darating ang panahon at matututunan niya rin na patawarin ang kanyang mga magulang. Hindi niya naman isinara ang puso niya para roon. Samantalang matapos ang kasal nila, ay napagpasyahan ni Keith na umalis sa illegal nila na gawain at mag-focus na lang sa binubuo nilang pamilya ni Piper. Dahil ayaw niya na ulit na malagay sa panganib ang buhay niya at mas lalo na ayaw niyang malayo pa siya sa babaeng mahal at sa magiging anak nila. Sa kabutihang palad ay naunawaan naman siya ni Boss X na ama ni Keith at hinayaan na lang ang anak na mabuhay ng payapa kasama ang pamilya.
bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!